Hey, good morning mga katala. Kamusta kayo? No? So, ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-install ng PVC aging itong Team Katarak. No? Paano ba namin pinifinish ng maayos ang aming PVC aging, no? Yung aging ng ating modular cabinet. Alam nyo ba na ang PVC aging ay isa sa pinaka-importante sa paggagawa ng modular cabinet? No? So, ito yung nagbibigay buhay sa ating mga kanto, sa kanto ng mga cabinet na ating mga ginagawa o ating i-install o ating mga binibili. So, kailangan is malinis natin ma-install to o malinis yung pagkaka-install ng gagawa ng modular cabinet para masabing suape at sulit yung ipapambili natin ng materyales o ipapambayad natin sa gagawa ng modular cabinet. So, tara, ipapakita namin kung paano po yung proseso ng paggagawa at pag-install ng PVC aging ng Team Katarak. Paano nga ba yan? Paano yan ginagawa? O paano yung proseso para maging ganyan yung finish? Yan. Papapakita natin sa video na to. Okay, pagkatapos i-trim yung ating board, kailangan pasadahan natin siya ng liha. Joseph, bakit kailangan lihain yan? Para hindi mano yung pag-i-aging. Ano hindi mano? Hindi niliha. Ano bukol. Yung mga bukol. So hindi siya lumalapat na maayos, no? Hindi plain. Hindi plain. Yun. Kailangan, kahit na i-trim na natin siya, although malinis yan, yung kanto na yan. Yan, malinis, no? So kasi wala pa tayong CNC, kaya tinitrim natin siya, no? Pero yan, papansin nyo, no, yung linis ng ating age, no? Pero kailangan mo siyang liyain. Bakit? Kasi meron tayong mga ganito. Yan, yung mga palaman ng ating board is merong mga himulmol. Ayan. Ayan yung nagkokos ng pagbukol ng age para hindi siya lumapat na maayos dito sa ating board. Yan, papansin nyo yan. Ayan, mga himulmol. Ayan. Kailangan matanggal yan. So, hindi mo siya kaagad pwedeng agingan para lumapat. So, ayan. So, ayan, lahat yan, liliyahin yan. No? Kahit although malinis na yung natin, kailangan yung liyahin, pasadahan. Okay. So, proceed naman tayo doon sa paglalagay ng contact cement. Tapos, pagkatapos yung lihain, susukatan na natin siya ng magpipit sa kanya na PVC aging. So, yan, mapapansin nyo, meron tayong pasobra dito sa dulo, meron din dyan sa dulo. Para yan yung ating ititrim, no? Hindi kasi pwedeng ipantay na natin kasi syempre hindi natin mag-perfect yung pagkakat nyo. Kailangan masobra lang. Ayan, mapapansin nyo, sa trimming ng aging, ayan, sobra rin siya. Ayan. Ayan. Sobra na. Kabilaan yan, sobra yan na tag 2 mm. Ayan yung ititrim natin. So, ito. Ayan. So, paano ka ba magsukat niyan, pre? Sukat natin ganito para ayun. No, para di ka na laging magsusukat sa metro. Ayan. I-actual mo na siyang sukatan. Ayan. Saka bubuntunin mo. So, after nyan, no, nasukatan na natin, is ididikit natin yan doon sa ating talagayan ng contact cement. I-sprayan natin yan. So, bago mo dikit dyan, kailangan bubuga natin. Ako may didikit.
mga katarak, pagkatapos natin bugahan tong ano, PVC H-band saka yung gilid ng ating mga board, after 10 to 15 minutes is pwede na natin siyang i-delete. Ayan. Lagi nyo tatandaan mga katarak, kailangan natin magpasobra dito sa kabila, dito rin sa taas, pati ito usually talaga sobra na siya. Ayun. Tapos ngayon kailangan natin siyang i-press, no, gamit yung basahan na merong board, yung board na merong basahan. Then yun, ready to trim na siya, no? Mamaya papakita natin paano yan iti-trim ni Joseph. Ngayon dito na tayo sa trimming, no? Siyempre bago ka mag-trim kailangan merong ang gamit. Ano-ano nga ba yung kailangan gamitin dyan, Joseph? Unang-una, kailangan natin ng gunting. Yun. Para saan yan? Ayun, tatanggalin ka lang. Ayan, tatanggalin niya daw itong mga sobra. Boss, ang sunod? Ito, skwala. Okay, teka lang. So, itong skwala na to, ginagamit siya usually talaga para dito sa mga kanto. Pero, ito, pwede rin gamitin pang trim nitong sobra na PVC H-band. Okay? Patingin mo, pakita mo sa kanila. Okay? Sisimula ka una, iwasan mo magsimula dito sa dulo, no? Bakit iniiwasan magsimula dyan sa dulo, Joseph? Kapag dito ka nagsisimula, mayroong posibilidad na dito yung ano mo, swala. Dumulas. Oo, dumulas. Tapos masugatan ka. Dito mo masusugatan. So kailangan dito ka banda magsisimula. Sa banda, magpapalagpas ka lang kahit mga 1 cm, no? Okay, sige, simulan. Kaya no, mapapansin nyo mga tarak, very, mabilis lang niyang ginawa yung pag-trim, no? Tapos sumama na lahat itong sobra. Okay, tapos saka mo titirahin sa dulo. Tapos itong skwala, yun na rin ginamit niya pang hasa nitong ating PVC H-band. Yan, mapapansin niyo yung finish niya, yan, yung finish ng ating PVC H-band. Pansin niyo yung linis niya, ganda. Okay. Ano pang kasunod? Tapos susunod itong liha na nakadikit sa kahoy. Para dito. Ayun, teka lang. Bakit nyo liliyang? Kasi yung ginupit niya kanina is meron pang konting sobra, mga 1 mm. So kaya nyo liliyang. Ayos. Okay, malinis na, no? Tapos yung panghuli, pupunasan natin. Pupunasan ng basahan na merong acrylic thinner. Acrylic thinner. Okay. Pakunti lang yung kailangan mo muna sa kanya, no? Para lang matanggal yung mga himulmol ng contact cement na ginamit natin. Pero actually tignan mo, malinis siya, no? So, sa video malinis siya, pero meron ka makakapa na himulmol ng contact cement na ginamit natin. So ito yung kailangan pang finish. Okay, yan niya po yung naging finish ng ating ayan, no? Wala kang makikitang kasiklat-siklat o kaya kahit anong linya na duktungan, no? Seamless na seamless po siya, no? Ayan, yan po yung quality finish ng pagkakabit ng PVC aging ng Team Katara. Okay ba? Okay. Kaya mga tarang, mapapansin yung aging natin dito. Ayan. Hilelera po yan. Wala po dito. So, yan.
Yan, malinis siya, no? Wala kang makikitang hairline o chipping. Yan. So, napakaganda niya tignan, no? Since elegante yung ginagamit nating materyales, kailangan yung maging finish niya, elegante rin. So, yan. Katarak, no? Napanood nyo yung ginawa nating video kung paano yung proseso ng Team Katarak sa pag-install ng PBC-EG. Kung kayo ay naging masaya at may natutunan, please subscribe this Team Katarak channel. Thank you!